Alam mo yung mga kwento tungkol sa aswang? Yung tipong kwento ng matatanda na palaging sinasabi tuwing brownout o kapag may batang biglang nagkasakit ng di maipaliwanag. Hindi ako naniniwala dati. Pero nabago yun. Dahil may naranasan akong hindi ko na malilimutan. Kahit kailan. Ako si Larry. Nakatira ako dati sa isang squatter area sa Pasay. Sa may bandang likod ng lumang palengke. Siksikan doon. Magkakadikit ang bahay. At halos lahat ay kahoy at yero lang ang gamit. Pero sanay na kami. Komunidad kami. Kapitbahay sa kapitbahay. Parang pamilya na rin. Isang gabi. Mga alas 11 siguro yun. Kalalabas ko lang ng bahay. Mainit kasi sa loob. Walang kuryente buong araw. Tapos, brownout pa kinagabihan. Nagpaikot-ikot lang ako sa eskinita. Bit-bit ang yosi at lighter. Tahimik, madilim, pero okay lang. Sanay na ako sa dilim. Habang nakatambay ako sa may kanto sa eskinita, may narinig akong kaluskos. Akala ko pusa lang. Kasi madalas maraming gala sa lugar namin. Pero hindi yung pusa. May mabigat na yapak. Parang hayop. Pero masyadong malaki para sa normal na aso. Paglingon ko, nandun siya. Isang malaking aso. Hindi basta malaking askal ha. Yung tipo ng laki niya parang mas malaki pa sa kambing. Itim na itim ang balahibo. Makintab. Pero marumi. At yung mga mata, pula. Para bang naglalagablab. Nakatayo lang siya sa dulo ng eskinita. Tahimik. Nakatingin lang sa akin. Wala siyang ginawa. Pero ramdam ko yung balahibo ko sa batok. Tumatayo. Pakiramdam ko, pinagmamasdan niya ako. Hindi bilang tao, kundi bilang pagkain. Sinubukan kong umatras ng dahan-dahan. Pero habang umaatras ako, lumalapit siya. Tahimik. Hindi nag-iingay ang mga yapak niya. Pero bawat hakbang niya, ramdam ko sa dibdib ko. Napansin ko, may dugo sa bibig niya. Doon ko naramdaman yung tunay na takot. Hindi ito ordinaryong aso. Hindi ito hayop. May pakiramdam ako na
Hindi siya dapat nandito. May bahay ng masama. Ng kamatayan. At alam kong anong kinilabutan ako. Nagsalita siya. Hindi malinaw. Parang pabulong. Pero narinig ko. Hindi ka na makakauwi. Sumigaw ako. Tumakbo ako paatras. Halos matapilok. Kumakabog ang dibdib ko. Parang sasabog. Pero nang paglingon ko, wala na siya. Bigla siyang nawala. Para bang nalusaw sa dilim. Pag-uwi ko, hindi ako makapagsalita. Nanginginig ako. Hindi ko masabing may nakita akong aso. Kinabukasan, nalaman namin may isang lasing na lalaki na tagpo ang patay sa kabilang kanto. Kaladkad ang katawan. Butas ang tiyan. Parang inubos ang lamang loob. Ang sabi ng matatanda, may aswang daw na umiikot sa amin. Nag-aan yung aso. Pumapatay kapag madaling araw. Lalo na kapag walang ilaw sa kalsada. At nung gabing yun, ako dapat ang sunod. Pero kung bakit ako pinalampas, hindi ko alam. Mula noon, hindi na ako naglalakad mag-isa sa gabi. Hindi na rin ako nagdududa kapag sinasabi ng matatanda ang tungkol sa mga nilalang sa dilim. Kasi minsan, hindi sila basta kwento lang. Minsan, totoo sila. At minsan, nasa likod mo na sila.